Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Isang tanghali, pamasid-masid si Edna habang nakatayo sa gilid ng kalsada. Nasa isang sulok siya, hawak ang kanyang cellphone. May kateksto. Nang mabasa nito ang text ng kanyang kausap, ay ngumiti ito. Isinilid niya sa bag ang phone at pinagmasdan niya ang sarili sa salamin ng isang tindahan sa kinatatayuan niya. Maganda ang bihis niya. Halatang nagpaganda siya. Maya-maya, isang kulay itim na kotse ang huminto sa harapan niya. Bumisina ito kay Edna. Ngumiti ang ginang at nagtungo sa sundo niya. Bagaman tinted ang salamin ng sasakyan, ay kilala ni Edna ang nagmamaneho nito. Ilang beses na nila itong ginagawa. Nagmamadaling binuksan ni Edna ang pintuan ng kotse sa tabi ng driver nito. Ang tagal mo naman. Saglit lang ang paalim ko sa bahay eh. Wika ni Edna sabay halik sa lalaki. Namiss kita? Dagdag nito. Ngumiti ang lalaki. At pinaandar na nito ang kotse paalis sa lugar na yon. Makalipas ang isang oras, nasa loob na silang dalawa ng isang hindi kilalang hotel. Doon ay pinagsaluhan nilang dalawa ang palihim nilang relasyon. May asawa si Edna na isang OFW. Ang kalaguyo naman nito ay ang kliyente ng kanilang kumpanya. 2 buwan na rin ang kanilang lihim na relasyon. Makalipas ang 2 oras, ibinaba ng lalaki si Edna sa lugar kanina kung saan sila nakita. Matapos umalis ng sasakyan ng lalaki, ay pumara naman ng jeep ang ginang para umuwi. Sabado ng araw na yun, at ang idanahelan niya sa biyanan niyang nagbabantay sa anak niya, ay dadalo siya sa isang birthday party. Lingid sa kaalaman ni Edna. Isang sasakyan ang kanina pa sumusunod sa kanila. Kanina pa pala ito nakasunod sa kanila ng lalaki niya mula sa pagdating at paglabas nila ng hotel. Makalipas ang 4 na araw. Araw ng Biyernes. Wala siyang trabaho ng araw na yun dahil yun ang simula ng long weekend. Isinama ng mga biyanan ni Edna ang anak niya sa bahay ng mga to at sa linggo na ang balik nila. Mag-isa lang ngayon ang magandang misi sa bahay sa umagang yun. May usapan ulit silang magkikita ng kalaguyo niya mamayang tanghali. Kachat niya ngayon ang mister niyang nasa Qatar. Han, kumusta ka na dyan? Wika ni Edna sa mister. Eto, pagbidahan. Panay overtime kami ngayon dito eh. Tugon ng mister ni Edna. Ikaw, kumusta ka naman? Pansin ko lalo kang gumaganda. Lalo tuloy kitang namimiss. Dagdag pa nito. Ikaw talagahan? Bolero pa rin. Huwag mong pabayaan ang sarili mo dyan, Han. Mahal ka namin ng anak mo. Ani ni Edna. Nag-usap pa ang mag-asawa. At makalipas ang ilang minuto, ay nagpaalam na si Edna sa mister. Nagdahilan to na mamimili sa grocery. Matapos nilang mag-usap ng mister ay tinext naman ng magandang may bahay ang kalaguyo nito. Nakaramdam ng inis si Edna dahil hindi agad nag-reply ang lalaki niya. Matapos yun ay naligo na si Edna. Nag-ayos siya ng gusto para sa muli nilang pagtatagpo ng lalaki. Nakatuwalya siya at inihahanda niya ang mga nakahangir niyang suot na panlakad nang may kumatok sa gate ng bahay nila. Inilapag ng ginang sa sofa ang mga damit at tinungo ang pinto. Binuksan niya to mula sa screen ng pinto at dinungaw niya kung sino ang taong yun. Nakita ni Edna ang isang lalaki. Maigsi ang gupit ng buhok nito. Matangkad to at moreno. Hindi pa mataas ang araw pero nakasuot na ito ng sunglasses. Nang makita nito si Edna, ay bahagya itong ngumiti. Ano pong kailangan niyo?
Wika ni Edna. Mrs. Edna po ba? Tanong ng estranghero. Opo, ako nga. Ani Edna. Ano po yon? May importante po akong sadya sa inyo. Pwede niyo ba akong patuluyin? Seryosong wika ng lalaki. Tsaka binaba nito ang sunglasses na suot nang mapansin nitong nakatuwalya lamang ang mistisang misis. Nakaramdam naman ng pagkailang si Edna. Naku, wala po akong kasama ngayon dito sa bahay. Sabi ni Edna habang tinatakpan ng braso niya ang kanyang harapan. Pwedeng sabihin niyo na lang po ang sadya niyo? Dagdag pa nito. Hindi kumibo ang lalaki. Bagkus ay iniabot nito ang isang brown envelope kay Edna. Binuksan naman agad ni Edna ang screen door at inabot ang envelope sa pagtataka kung ano ang meron sa envelope. Tsaka muli niyang isinara ang screen door at binuksan yun. Nang hilahin ni Edna ang laman ng envelope, ay nabigla siya. Puro iyon mga larawan nila ng kalaguyo niya. Mga larawan nila yon kung saan malinaw na magkasama sila sa loob ng hotel. Pinawisan ng malamig si Edna habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan. Napatingin siya sa lalaki. Saan? Paano? Walang ibang masabi si Edna dahil sa kaba at takot. Isa akong private detective na kinuha ng mister niyo para manmanan kayo, ma'am. Wika ng lalaki. At biglang nahinto ang mundo ni Edna sa mga sinabi ng estranghero. Magkahalong kaba, takot at pag-aalala ang bumalot sa pagkatao niya. Sa tindi ng takot niya ay pinatuloy niya sa loob ng bahay ang lalaki nang hindi niya namamalayan. Magkaharap silang naupo ng lalaki sa sofa. Hawak pa rin ni Edna ang mga larawan. Namumutla to sa nerbiyos. Anong gagawin mo sa mga picture na to? Wika ng ginang. May kopya ako niyan, ma'am. Kailangan kong i-report ang mga yan sa mister mo. Huwag. Maawa ka naman. Ani Edna na halatang ninenervyos. Huwag mong sabihin sa asawa ko ang mga to. Natatakot ako. Kaya nga ako nandito, misis. Wika ng investigador. Pero kung gusto mo, pwede namang iba ang i-report na sabihin ko sa asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ni Edna. Yan ay kung may mas maganda kang kayang i-offer sa akin, ma'am. Wika ng lalaki. Naisip naman agad ni Edna na wala siyang pera na kayang ibayad. Lalo pat ang perang ipon nila ng mister niya ay ginamit nila sa pagbili ng house and lot na titirhan nila ngayon. Kinuha ni Edna ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang karelasyon niya. Naisip niyang umutang dito. Subalit nakapatay ang phone nito at hindi niya makontak. Habang abala ang magandang may bahay sa pagtawag sa phone nito, ay kinikilatis naman ng bisita ang magandang hubog nito sa suot nitong tuwalya. Hindi maikakailang natipuhan niya ng gusto ang magandang may bahay. Matapos ang ilang minutong pagtawag ni Edna sa kalaguyo niya, ay sumuko na rin to. Sir, please naman po. Ayokong malaman ng mister ko na may iba ko. Pagsusumamo ni Edna. Isang kalokohan ang kanina pa naglalaro sa isip ng bisita. Habang pinagmamasdan niya ang babaeng may asawa na, pero may tinatago palang lihim. Simula nang sundan niya si Edna, sa pakikiapin nito sa iba, ay napansin nito ang natural na ganda ng babae. At sa tingin niya ay di nakakasawa kahit ilang beses pa silang magtabi sa kama. Kursunada niya kasi talaga si Edna. Sige, misis. Magsisinungaling ako sa asawa mo kung gagawin mo ang gusto ko. Ano po ba yung gusto niyo? Nalilitong wika ni Edna. Gusto kong kalasin mo ngayon yung tuwalya mo. Utos ng bisita. Po? Nabiglang wika ni Edna dahil tanging tuwalya lang ang kumukubli sa kanyang kabuuan. Oo, pakitanggal. Ayoko po. Ibang bagay na lang po ang hilingin niyo. Tanggi ng ginang. Ganun ba? Madali lang naman akong kausap eh. Kung ayaw mo,
Aalis na ako at antayin mo na lang ang magiging reaksyon ng mister mo kapag sinabi ko na sa kanya ang lahat. Hindi makakilos sa kinauupuan ni si Edna. Mas lalo siyang kinakabahan sa sinabi ng lalaki. Maliit na bagay lang naman ang hihilingin ko. Kapalit ng pagsisinungaling ko sa mister mo. Uwi ka ng bisita. Sabay akmang tatayo para umalis. Sandali lang. Uwi ka ni Edna. Muling umayos ng upo ang bisita. Inantay nito ang sasabihin ni Edna. Wala sanang makaalam ng bagay na to, ha? Sambit ni Edna. Oo naman. Basta't sundin mo lang ako. Wala akong sasabihin sa mister mo. Saglit na nag-isip si Edna. Kinalas niya ang tuwalya at dahan-dahang bumagsak to sa sahig at sa harap ng bisita. Halos maulol ang imbestigador nang lumantad ang lahat sa kanya. Magandang korte ng kanyang makinis at maputing katawan. Naiilang man si Edna ay wala siyang magawa, kundi tumugon sa nais ng bisita. Kasalanan niya rin naman. Kung di lang siya pumatol sa iba, ay hindi sana siya mapupunta sa sitwasyong ganito. Pero kahit nagloko siya bilang asawa, ay hindi maikakaila na mahal niya ang mister. Sadyang nadala lang siya sa uhaw at sabik dahil malayo ang minamahal. Namalaya na lang ni Edna ang sarili. Kinakabukas ang mga hita habang pasan-pasan sa kanyang harapan ang gigil na bisita. Pero imbis na kamuhian ng lalaki, ay tila napayakap pa si Edna sa matipunong lalaki. Ayaw niya mang aminin, pero labis na nakalalamang to sa kanyang mister at kalaguyo. Kusang napakagatlabi na lang to at halos mabaliw habang walang sawa siyang pinagsasawaan ng bisita kapalit ng pananahimik nito. Napaluha si Edna, kasabay ng isang matamis na ngiti, nang tuloy ang tantanan siya ng bisita. Napangiti siya dahil halos inabot ng madaling araw bago nagsawa sa kanya ang bisita. Ngunit sa kabilang banda naman ay napaluha to dahil hindi niya lubos akilain na madadagdagan na naman ang kasalanan niya sa kanyang asawa. Tutol man siya ay mahirap labanan ng tukso, lalo't nasa malayo ang mister niya. Lupaypay si Edna ng araw na yun. Halos hindi makapaniwala sa sinapit. Kinabukasan ay muli na namang bumalik ang lalaki. Kahit ganon, ay tinupad ng investigador ang usapan nila ni Edna. Hindi nito sinabi sa mister ng ginang ang tungkol sa kalaguyo nito. Natuwa naman ang mister ni Edna dahil mali pala ang kutob niya na may lalaki to. At simula noon, hindi na muling nagkipagkita si Edna sa kalaguyo nito. Bagkus, ay ang investigador na ang lihim na tumatabi sa kanya sa kama habang nasa abroad ang kanyang mister. Hindi alam ni Edna kung paano niya matatakasan ang gulong na simulan niya. Labis ang kanyang pagsisisi. Kung pwede nga lang ibalik ang oras, ay ginawa na niya. Hanggang dito na lang po ang ating storya at paalam.